Sunod-sunod na sumbong ang natatanggap ng Department of Interior and Local Government kaugnay sa mga ghost at substandard project na nagsimula ng pumutok ang isyu ng korupsyon sa flood control. Samantala, sisilipin din ng ahensya ang umano'y substandard na mga gusali ng gobyerno sa Bugos City, Cebu na agad na gumuho matapos ang lindol. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Mismong mga LGU official na nagsusumbong sa Department of Interior and Local Government o DILG kaugnay na mga maanomalyang proyekto sa kanilang mga lugar. Karamihan sa mga na-report sa kanila ay tungkol sa mga ghost at substandard projects na matatagpuan sa Bulacan at Mindoro. Nagsimulang dumami ang mga sumbong matapos pumutok ang isyu ng korupsyon sa flood control projects. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, titipunin ng ahensya ang lahat ng reklamong natanggap at isusumiti ito sa Pangulo ngayong buwan. Ang tinatamaan dyan yung mga mayor at mga governor. So sila na rin nag-report. Una namang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na posibleng damay rin ang ilang LGU officials sa flood control scandal. Tinatayang nasa mahigit 200 ang sangkot, kabilang ang mga district engineer, kondatista at ilang kongresista. Kasabay nito, iimbestigahan din ng DILG ang umano'y substandard na pagkakagawa ng ilang government buildings sa Bugos City, gaya ng City Hall na mabilis na bumigay sa lindol. Yung municipal city engineer dapat ang nag-check ko na. So we will make representations, tignan namin kung sumunod sila sa building standards. Samantala, nakatutok ang DILG sa mga evacuation center sa Cebu para matiyak na ligtas sa mga evacuees laban sa kaguluhan at karahasan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa mahigit 80,000 pamilya ang apektado ng malakas na pagyanig ng lindol. Sa bilang na ito, 365 pamilya ang nasa 8 evacuation centers, habang mahigit 5,000 naman ang nasa labas lamang ng evacuation sites. Tiniyak naman ni Remulla na walang looting at iba pang pang-abusong mangyayari sa mga nasa evacuation. Nagka-alerto rin anyang ehensya sa banta ng Bagyong Paulo. Number one sa earthquake, sinigurado namin walang looting, walang sexual abuse sa mga relocations, walang nakawan sa mga naiiwan na bahay doon. So far okay naman. Anong preparations po ng LGU for Paulo? The usual na-alert na lahat ng OCD, na-alert na lahat ng governors, ng mayors, ang evacuation sites, handa na pre-position na ang food packs ng DSWD. Sa sobrang sanay natin, na yun, dikahon na lahat ng reaction namin. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNA News.